Miss, niloko ka rin ba? Ang boses na iyan. Ano bang kailangan mo? Kung niloko ka rin naman, bakit hindi mo? Subukan ako. Manong, ano ba talagang pakay mo? 3 minuto na lang. Bago magsara ang civil registry. Interesado ka bang magpakasal agad-agad? Yung dalawang bagong kasal, pakiusap tumingin dito. Ngiti. Hindi ko akalain na yung lalaking basta ko lang napulot sa kalsada ay mas gwapo pa ng 100 beses kumpara kay Liman. Naku, Lulu, bumalik ka dito agad. Emergency sa control tower. Kailangan ka na bumalik. Alam ko na, Ranran. Papunta na ako ngayon din. Sir, ano pong pangalan ninyo? P10. Ginoong P, isa po akong air traffic controller sa Southern Air. May emergency po ngayon at kailangan ko nang bumalik agad. Kung may kailangan po kayo, puntahan nyo lang ako sa Southern Air anumang oras. Mauuna na po ako. Ang galing pa rin talaga niya, grabe. Magandang araw, Batang Amo. Batang Amo, kayo na prinsipeng tagapagmana ng Capital Air. Tagapagmana ng Pay. Bakit kayo nandito? Ng Southern Air? Para kumuha ng sertipiko. Sertipiko. Anong sertipiko? Sertipiko ng kasal. Batang Amo, 27 taon kayong single mula pagkabata. Bakit bigla na lang kayong nagpakasal dito, sa Southern Air? Huwag mong dumisan yan. Sinong dilag sa Southern Air ang may ganyang kapangyarihan? Na kayang mapao ang Batang Amo namin. Malalaman mo rin sa takdang panahon. Batang Amo, saan po kayo pupunta? Sa Southern Air, para sa salusalong pagtanggap. Kasal sa estranghero matapos pagtaksila ng isang lalaking walang kwenta. Hay, Luyungi, saan ba napunta ang bait mo? Sa mga nakaraang taon? At paano na ako makikisama? Sa estrangherdong asawa ko ngayon? Control Tower, ito Southern Air 1,500 at 63. Masamang panahon, humihiling ng agarang emergency landing. Kopya, Southern Air 1,500 at 63, pinapayagan ang emergency landing. Runway 01, nakaantabay na ang medical rescue team sa lupa. Tower, Southern Air 1,500 at 63. Nakalapat na sa runway 01. Normal ang bilis ng taxi. Walang nasaktan. Nagpanakalap sa Southern Air 1,500 at 63. Mangyaring makipag-ugnayan sa ground sa 121.6. Ay naku, hindi nakakagulat na siya ang rina ng control tower ng Southern Air. Pinagsamang talino at tagandahan. Balita mo ba? May darating daw na importanteng tao ngayon. Siniseryoso ng management, kaya pinapunta tayo sa salusalo. Isang salusalong pagtanggap. Lulu, balita ko yung bagong importanteng tao. Galing daw sa Capital Air at siya raw ang prinsipeng tagapagmana doon. Ikaw na rina ng control tower ng Southern Air, malamang. Ikaw pa ang papag-inumin ng management bilang pakikiisa sa kanya. Huwag na yang inuman, kasal na ako ngayon. Mula ngayon, iiwasan ko na ang mga ganyang inuman hanggat maaari. Kakakasal mo lang kay Liman, tapos ganyan ka nakastrikto sa sarili mo. Sobra-sobra naman ang loyalty mo sa kanya. Hindi sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo mo, para kay Liman itong mga taon. Sino pa ba kung hindi siya? Huwag mo nang banggitin sa akin yung walang hiyang manloloko na yun. Tingnan mo tong estrangherdong asawa ko. Pwede na, di ba? Parang pamilyar sa akin ang taong ito. Lulu, saan mo ba nakuha ang isang to?
Ay, pinulot ko lang sa kalsada. Nagpakasal ka basta. Impossible naman yan. Hindi talaga ito ikaw, Lou. Alam ko. Kaya nga na-stress ako kung paano pakikisamahan. Itong estrangherdong asawa ko sa mga susunod na araw. Aba, man, balita ko malapit ng dalhin ni Manager Zhao. Yung importanteng tao dito. Sa tingin mo ba kung mapapansin tayo ng importanteng tao? Maangat kaya tayo sa trabaho dito sa Southern Air? Magpakita ka lang na maganda mamaya. Kung mapapasakamay mo siya, sisikat ka ng husto dito sa Southern Air. Oh, Mag-ayos na kayo. Paparating na si Manager Xiao dala ang bisita. Lulu, tayo na dali. Ay. Bumangon ka na dali. Mga kasama, ipakikilala ko sa inyo, siya ay mula sa Capital Air. Ang Captain Pay na ipinadala sa Southern Air. Salubungin natin siya ng mainit. Hindi nakapagtataka, siya nga ang prinsipeng tagapagmana ng Capital Air. Sabi nila tinalikuran niya ang bilyon-bilyong kayamanan at pumunta sa maliit na kumpanyang ito para lang sa isang babae. Sino kaya ang mapalad na babaeng iyon? Asawa ko. Asawa ko. Asawa ko. Ang bango-bango mo. Paumanhin, Manager Zhao, nakainom lang siya ng sobra. Aalis na kami. Huwag mo akong hilahin. Hay nako, napakalandi ng bibig mo. Asawa ko. Captain Pay, ikinalulungkot ko po. Masyadong na-excite ang mga tauhan ko nang mabalitaan kayo. Kaya naparami yata ng inom. Nga, maligayang pagdating sa Southern Air, Captain P. Maligayang pagdating. Salamat sa inyong lahat. Sa mga susunod na araw, inaasahan ko ang pakikisama nyo. Manager Zhao, mawalang galang muna. Hindi ko inaasahan na si Lu Yongwei ay nakasakit ng loob ng isang importanteng tao. Tiyak na patay na siya ngayon. Ranran, nakita mo ba? Yung kanina. Yun ang napulot kong asawa. Lulu, lasing ka na. Bitawan mo ako. Lulu, Hindi ako lasing, tingnan mo, kaya ko namang maglakad mag-isa. Ingat! Grip, hindi ko akalain yung napulot na asawa ni Lulu. Siya ba ang piloto ng Capital Air na lumipat sa Southern Air? Pero, parang may nabasa ako sa internet noon na meron pa itong matagal nang minamahal na unang pag-ibig. Huwag namang masaktan ulit si Lulu. Hon, ang laki naman ng mundo, nagkita ulit tayo. Anong nangyari sa kanya? Malungkot kasi, kaya yan naglalasing. Dahil pa ba sa ex-boyfriend niya yan? Kapitan Pei, dahil kasal na kayo. Pakiusap, iwi mo na si Lulu. Mauna na ako. Saan ba kayo nakatira?
Ihahatid na kita pauwi. Ayokong umuwi. Wala na akong bahay. Saan mo ba gusto pumunta? Sa inyo. Ang sakit ng ulo ko. Nasaan ba ko? Ang tigas-tigas ng ebis na to. Siguro ito talaga yung tipo na sinasabi ni Ranran. Yung tahimik lang sa kama pero grabe kung umatake. Yung tahimik kung magpakapagod. Aba, ito ba ang asawa kong bagong kasal kahapon? Oh, ano? Satisfied ka ba sa katawan ng asawa mo? Hindi sa ganoon ang ibig kong sabihin, Ginoong Pei. Bakit tayo nagkasama rito? Hindi mo na maalala? Ang naaalala ko lang, kagabi umiinom kami ni Ranran. Naghihintay sa importanteng tao, bakit bigla akong napunta sa bahay mo? Pasensya na, sobra ang inom ko kagabi, wala na akong maalala. Ikaw nagsabi na gusto mong pumunta sa bahay ko. Ano ba to? Bakit ko gugustuhin pumunta sa bahay ng estrangherdong asawa ko? Uminom ka ng honey water para mawala ang sakit ng ulo. Salamat. Handa na ang almusal. Sabay na tayong kumain. Grabe, kakain ako kasama ang estrangherdong asawa na minsan ko palang nakita. Nakakahiya to Huwag na po, yung Faye. Salamat na lang sa lahat kagabi. Mauuna na ako. Sa susunod na lang. Hindi pa ako natulog sa bahay ng lalaki. Nakakahiya talaga. Umuwi na nga ako. Ay, naku. Are. Pasensya na po, Lola. Ayos lang po ba kayo? Napakaganda ng babaeng ito at napaka-elegante pa ng dating. Kung magiging asawa lang siya ng apo ko. Ayos lang po ba kayo? Hindi pwede. Ang gandang manugang na tulad nito. Hindi pwedeng mawala ng ganun-ganun lang. Ay naku, ang sikip ng dibdib ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Pasensya na po, Lola. Ihatid ko po kayo. Sa ospital, tara na po. Ay, hindi na kailangan sa ospital, Hija. Ganito na lang. Ibigay mo na lang sa akin ang contact number mo. Kapag Sumama talaga ang pakiramdam ko. Doon na lang ako tatawag sa'yo. okay lang ba sa'yo yun? Sige po, Lola. Sige, ingat. Bakit kaya ganoon ang Lola na iyon? Hoy, Luyungui, bumalik ka rito ngayon din. ano na kailangan mo? Ikaw na suwail na bata. Palihim kang nagpakasal sa ibang lalaki.
Kung kanino ako magpapakasal, desisyon ko yun. Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? Yungwi, ganyan ka ba makipag-usap sa tatay mo? Kami ang tunay mong magulang. Wala man lang ba kaming karapatang malaman? Wala. Tunay na magulang. Sa mga nagdaang taon, si Leonro lang ang laging nasa isip nyo. Wala kayong pakialam sa akin. At ngayon, sasabihin nyo yan sa akin. Hindi ba kayo natatawa sa sarili nyo? Ate, bakit ganyan ang mga sinasabi mo? Nag-aalala lang sa'yo sina inay at itay. Para sa ikabubuti mo, makasarili mong iniwan si Liman. Para magpakasal sa isang lalaking walang kwenta. Natural lang na magalit sila. Tama ang kapatid mo. Negosyante ang pamilya ni Liman. May magandang feature siya sa Southern Air. Kung pakasalan mo siya, mas gaganda buhay mo. Magandang buhay para sa akin. O magandang koneksyon para sa inyo para umangat gamit ang yaman ng pamilya Lee. At mapalago ang negosyo ng pamilya Lu. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kung nasaan man si Liman gayon, utang niya iyon lahat sa akin. Ikaw. Ano namang magagawa mo? Alam mo ba, kung gaano kayaman ang pamilya ni Liman? Kapag binitawan mo siya, saan ka pa? Makakahanap ng ganoon kagandang partido. Sinong nagsabing wala siyang mahanap? Ano nang ginagawa mo dito? Ikaw ba yung lumabas online? Yung prinsipeng tagapagmana ng Capital Air, yung show ng pamilya P. Pei Yuan Xiao. Bilang bagong asawa, natural lang na bumisita ako para makilala ang biyanan, hindi ba? Magpapakilala ako. Ako si Pei Yuan Zhao, taga Jing City. At ako ang tagapagmana ng Pei Group. Iano naman kung taga Jing City ka? Ilang araw pa nga lang kayong magkakilala? Kilala mo ba talaga siya? At isa pa, kung magpapakasal si Yungwi kay Liman, ayang ibigay ng pamilya Lee ang 1 milyon na dowry. At kaya rin nilang tulungan ang Lu Group sa proyekto namin. Aya mo ba yun? Naku, sayang naman. Sa akin, ang pera ang pinaka hindi problema. Heto ang 1 milyon. Malaking tulong na siguro ito sa inyo, tama? 1 milyon. At isa pa, mali kayo. Hindi lang kami ilang araw na magkakilala. Pagdating sa kanya, 10 taon ko na siyang lihim na minamahal. Halika na. Nakilala na natin ang pamilya. Ihahatid na kita sa trabaho mo. Mauuna na kami. Tara na. Nandito na tayo. With Pei, ako na ang bahala. Salamat pala sa'yo kanina. Hindi ko akalaing magaling ka palang umarte, muntik na akong maniwala. Anong arte? Yung sinabi mo sa pamilya Lu tungkol sa pagkalihim na pag-ibig mo sa akin. Sobrang kapanipaniwala. Mahirap siguro talagang paniwalaan. Pero pagdating sa nararamdaman ko para sa'yo, hindi ako magsisinungaling. Kotse ng Jing family yan. Bago raw na pinapunta rito. Yung bagong piloto ba, yan nakaka-assign lang dito galing taas? Kung makikipagkilala ako sa kanya ngayon, edi tiyak na angat palalo ang career ko. Yungwi, Ex-boyfriend mo yan? Yungwi, ikaw ba yan? Relax ka lang, one-way glass yan, hindi kanya kita. Legal naman tayong mag-asawa, pero yung itsura mo ngayon. Baka isipin ng makakakita ay nagtatago tayong dalawa. Ayoko na lang kasi ng marami pang sabihin sa kanya. Hindi pa rin ba siya makamove on sa ex na to? Yungwi, ikaw ba yan? Nasa loob ka ba? Hoy, Sino ka ba? Anong pinagagagawa mo riyan? Security! Palayasin mo na nga yan. O manhin, Pishaw. Ilalabas na po namin siya.
ikaw na ang prinsipeng tagapagmana na bagong padala ng Capital Air. Pati ba naman siya pinapakialaman mo? Gusto mo bang masipa sa Southern Air? Ayos na, umalis na siya. Ginoong Pei, maraming salamat sa 2 beses na tulong. Kung may kailangan ka sa susunod, sabihin mo lang. Nagawa mo na. Ano po iyon? Pakasalan mo ako. Biro lang. Sige na, umakyat ka na. Kapag naisip ko na, sasabihin ko sa'yo. CJ, sa susunod, Yungi. Mag-isa kang kumakain ngayon. Nasaan si Kapitan Lee? Ay, nakalimutan ko. Iniwan ka na pala niya. Sun Qianmei, anong ginagawa mo dito? Yungi. Hindi ka pa natutulog kay Brother Man, no? Hindi mo alam kung gaano siya kagaling. Kung saan-saan niya ako dinala, ang dami naming posisyon. Ang wild mo naman, hindi mo ba naisip ang pwedeng mangyari sa iyo? Medyo nakakapagod nga, pero sabi ni Brother Man, wala kang dating. Pati daliri niya, ayaw mong ipahawak. Hindi ko inaasahan na sobrang conservative mo pala. So, hindi niya sinabi sa iyo na kilala ako sa pagtatanim ng sama ng loob. At wala akong tinatanggap na kahit anong dumi sa paningin ko. Luyungi, anong gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, yang ugali mong yan. Kaya hindi ka mahal ni Brother Man. Ikaw, hindi ka karapat dapat mahalin. Brother Man, buti nandito ka na. Tingnan mo ang katawan ko. Si Luyungi may gawa nito lahat. Dapat ipagtanggol mo ako. Nandito talaga si Yungi? Nasaan siya? Brother Man, ang sakit mo humawak. Hindi ba nandoon lang siya? Hoy, Brother Man. Yungui, nandito ka nga. Yungui, pinuntahan kita sa department nyo kanina. Sabi nila pumunta ka raw dito para mag-lunch. Anong kailangan mo? Umalis ka sa harap ko. Yungui, pumunta ako para makipagbalikan sa'yo. Alam kong naging sobrang matigas ang ulo ko noong huli, humihingi ako ng tawad. Nga pala, nag-file na ako ng request sa taas. Ilipat si Song Qianmi sa ibang maghahandle sa kanya. Patawarin mo na ako, please? Liman, ang problema natin. Hindi ko maayos sa balikan lang. Kay Sun Qianmei, masyado kang inosente. Ang dami nating taon na pinagsamahan. Ganoon mo na lang ba? Akong susukuan? Sa wakas nakalipat ka na rin sa Southern Air. At hindi ako makapaniwalang napakasal ka sa Rina ng control tower namin. Umamin ka nga, dito ka ba lumipat dahil sa kanya? Ay, di ba si At Yungi iyan? Mukhang kasama niya si Liman. Nga pala, siya at si Liman noon, sila ang laging pinag-usapan, pinagkakaguluhan. Pero hindi na ngayon. Lihim na ng gugulo sa asawa ng katrabaho. At may kahina-hinalang relasyon sa mga intern. Ipaalam na. Dahil kay Liman, hindi siya captain. Kinakansela na. Ha? Kinala, sayang. Pei, ginaganti mo si Ed. Liman, huwag kang mayabang. Huwag mo akong istorbohin sa trabaho ko. Umalis ka. Yungui, totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Pinakiusapan ko na ang tatay ko na bigyan ang pamilya ninyong Lu ng malaking halaga. Ganyan, baka hirap patunayan ang sinseridad ko? Ang pamilya Lu at ang sinseridad mo, wala akong pakialam. Yungi. Luyungui, ganito na lang ba talaga ang trato mo sa akin? Pei, ganun ba talaga ka-will si Ate Yungi? Di ko inaasahan. Ang Rina ng control tower natin, may pagka-bruska pala. Babae, may karapatang lumaban. Ang tawag dyan, prangka at desidido. Liman, ngayon ko lang lubos na naunawaan kung anong klaseng tao ka. Nabulag ako noon at naniwalang totoo ang pagmamahal mo. Inakala kong ikaw na ang makakasama ko habang buhay. Pero ngayon, nagkamali ako.
Yungui, mahal kita, totoo yon. Doon ka sa mura mong pag-ibig. Kung ayaw mo kumalat ang mga baho mo. Sa buong mundo, tumigil ka na dyan. Kung hindi, yang pinapangarap mong karera, dyan na matatapos. Yungui, kumalma ka muna. Daating din ang araw na mapapatunayan ko sa iyo na totoo ang pagmamahal ko. Hinding-hindi darating ang araw na iyan. Mukhang hindi rin niya gusto ang ex-boyfriend niya, ah. Bro Pei, ang lupit ni Ed. Huwag kang magpapalinlang sa itsura ni Liman na mabait at edukado. Kuno'y isang gentleman, pero ang totoo napakakitid ng utak niyan. Napaalis siya ni ate sa isang sigaw lang. Talagang malakas ang dating niya. Grabe, kayang-kaya mo bang i-handle ang babaeng ganyan? Gusto ko yung may tinik na rosas. P1 bakit siya nandito? Siya ba yung importanteng tao na ipinadala ng Southern Air? Baka na malikmata lang ako. Siguro kahawig lang niya. Lulu, bakit di ka pa bumabalik dito? Oras na ng shift mo. Ah, papunta na. Yuan Xiao, hindi ka na bumabata. Kailan ka ba mag-aasawa para naman magkaroon na ako? Ang apo sa tuhod. Lola, 27 anyos pa lang po ako. Hindi na yan bata. Noong ganitong edad ng mga magulang mo, naglalakad ka na't lahat. Tama ang lola mo. Yuan Xiao, seryosohin mo naman. Nagmula pa kaming capital city ng daddy mo para lang pumunta rito. Dahil umaasa kaming dito mo na makikilala ang nakatadhana sa'yo. Relax lang kayo, maalam ko ang ginagawa ko. Anong alam ko? Hay nako. Alam nyo, may nakita akong babae noong isang araw. Yung itsura at tindig, isa sa 1,000,000. He. Sayang nga lang at nakita ko sa media niya. May asawa na pala siya. Narinig mo yon? Apag hindi ka pa nagmadali, lahat na mabubuting babae, maunahan ka na. Maghanda ka ng tumandang binata. Sa totoo lang. Kasal na ako. Ha? Tutu. Sa Sabado, dadalhin ko siya rito. Sige, usapan yan, ha? Kapag di mo dinala rito yung tao na yan, huwag ka nang bumalik. Opo, nakuha ko. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Busy ka ba? May sasabihin ako sa'yo. Bakit naman siya biglang mag-chat sa akin? Hindi naman, bakit? Nasaan ka? Nasa bahay lang ako. Bakit? Pupuntahan kita para personal nating pag-usapan. Yung huling inom ko sa bahay nila, sobrang kahiya-hiya na. Grabe na ang hiya ko. Kung pupuntahan niya pa ako rito, lalo lang akong mapapahiya. LVP, medyo hindi po ako pwede ngayon. Sa susunod na lang po, ha? Binablock mo ako. Manager Zhou. Sino sa akin? Ang address ni Luyungi. Kapitan Pei, type mo rin ba si Yungui namin? Alam mo, ang dami nang nagtanong sa akin ng address niya. Paligawan siya. Pero may prinsipyo kami rito sa Southern Air. Hindi pwedeng basta ibigay ang address ng empleyado sa kung sino-sino lang. Legal kaming mag-asawa, may lisensya kami. Totoo? Akala ko, noong isang araw na lasing lang siya, kaya napagkamalan ka niya.
Di ko inaasahang kasal na talaga kayo. Buti naman at maganda ang naging taste niya sa'yo. Mas level up ka kaysa doon sa ex niyang lalaking walang kwenta. Manager Zhu, pwede na ba ngayon yung address? Niya ibigay mo sa akin. Ay sesend ko na ngayon din. Sino yan? Isa lang naman ang in-order ko, ah. Huwag mong sabihing si Peyuan Sao yan. Impossible. Wala naman siyang address ko, eh. Sino yan? Peyuan Sao. Totoo kayang makikipag-divorce siya sa akin. Yan lang ang kinakain mo. Bakit? May problema ba? Ginoong Pei, anong ginagawa mo? Nandito ka na rin naman. Tikman mo ang luto ko. Hindi ko akalaing isang kagalang-galang na prinsipeng tagapagmana na katulad mo ay marunong palang magluto ng simpleng lutong bahay. Tikman mo. Ang sarap. Ito na yata ang pinakamasarap na nakain ko kamakailan. Isang mangkok lang yan ng pansit kamatis. Bakit parang sobrang big deal sa'yo? Hindi mo kasi maintindihan. Mula nang pumanaw ang aking mga umampo na magulang. Matagal-tagal na rin mula nang huli akong makatikim ng ganitong lutong bahay. Paano niya ba dinaanan ang mga taon na yon? Nga pala, Ginoong Pei. May iba pa ba kayong sadya ngayong araw na ito? Tiyak na hindi lang para ipagluto ako ng hapunan ang dahilan ng pagpunta mo rito, hindi ba? Pumunta ako para itanong kung bakit mo ako na-block ngayong araw. Ginoong Pei, nagbibiro yata kayo. Wala akong ginawang ganun. Tingnan mo itong dokumentong ito. Yung usapan natin noon. Napagtulungan mo ako, balido pa ba? Tumulong? Paano kita matutulungan? Pinipilit kasi ako ng pamilya ko na mag-asawa na. Kaya gusto kong pumirma tayo ng kontrata ng kasal. Para mapatahimik ang pamilya ko. Siyempre, babayaran kita ng 500,000 kada buwan bilang kompensasyon. 500,000. Ginoong Pei, tama ba ang naririnig ko? Kulang ba? Kung ayaw mo, ako na lang. Ah, hindi. Sino bang tatanggi sa 500,000? At saka, ang dami mo nang naitulong sa akin, dapat lang natulungan din kita. Hindi ko alam na ganito pala kayaman ang estrangherdong asawa ko. Grabe, ang lakas ng dating. Mabuti naman at pumayag ka. Ipadala ko na lang sa account mo ang bayad para sa buwang ito mamaya. Sa Sabado, kailangan mong umuwi sa amin. Pagdating ng araw na yun, ipapadala ko ng maaga ang gown mo para makapaghanda ka. Sige, ako na ang bahala. Siguradong bilib sa'yo iyon. Yes. Ang bilis naman. Yumaman ka na. Magandang balita, Ranran. Malapit na akong maging mayamang misis. Gusto kasi ni Peyuan Sao na bumima kami ng kontrata ng kasal at babayaran niya ako ng 500,000 buwan-buwan. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bike? Lalaking tulad ni Peyuan Sao. Imbes na akitin mo, kontrata pa talaga ang pipirmahan mo sa kanya. Alam mo ba kung ilang milyon ang pinalampas mo? Grave. Hindi nakakapagtaka, kay Peyuan Sao talaga to. Kitang-kita sa damit na to na napakamahal nito. Kasya ba ang damit? Saktong-sakto. Hindi ko inaasahan na ganito mo kakabisado ang sukat ng katawan ko, Ginoong Pei. Handa ka na ba? Susunduin kita sa baba sa loob ng kalahating oras.
Handa na ako. Hihintayin kita. Sabi na dapat pa-fall ako kay Peyuan Sao. Pero yung tulad niya, imposibleng mababaw lang yun. Na mabighani lang sa ganda ko. Magtatrabaho at aalis na lang ako. Oh, kinakabahan ka ba? Kahit kontrata lang tong relasyon natin, magulang mo pa rin to. Kaya medyo kinakabahan pa rin ako. Huwag kang mag-alala, nandito naman ako. Hinawakan pa niya ang kamay ko. Lola, Naitay, siya po ang asawa ko. Luyungwi. Yungwi, si Lola. Lola, Tay. Kumusta po? Ako po si Luyungi. Siya nga yun. Naalala ko, may asawa na siya. Yuan Xiao, anong kalokohan to? Nagala ka ng may asawa para lokohin kami. Bakit parang hindi po ako gusto ni Lola? Sige na, huwag na kayong nakatayo lang diyan. Halina kayo't umupo. Yuan Xiao. Dito ka sa tabi ko. Yuan Xiao, anak, huwag kang magagalit ha. Kahit ayaw mong magpakasal, hindi mo naman dapat pinipilit ang sarili mo. Nalokohin kami, lalo na't may asawa na siya. Lola, anong pinagsasabi mo? Niloloko mo pa kami. Naalala niyo ba yung dalagang pinuri ko noong isang araw? Siya yun. May asawa na siya, pero dinala mo pa rin siya dito. Lola, ako yung pinakasalan niya. Ako. Kita nyo, legal kaming mag-asawa. Ito ang marriage certificate namin. Nagpakasal talaga kayo. Hay nako, ikaw talagang batang to. Isang buwan na pala, tinatago niyo pa sa amin. Grab. Ikaw si Yungwi, hindi ba? Naalala mo pa ba ako? Siyempre naaalala kita, Lola. Sana hindi niyo naman ako iniisipan ng masama. Apo, sa unang tingin pa lang, alam ko nang ikaw ang para sa apo ko. Ito ang pamana ng pamilya. Ito ang welcome gift ko sa'yo. Ano? Sige na, tanggapin mo na kung galing kay Lola. Isuot mo na. Salamat po, Lola. Eto naman, mula sa amin ng daddy mo, isang pulang sobre. May 20 milyon yan sa card. Panimula lang yan, Sage, gastusin mo lang. Sabihin mo lang sa akin kapag kulang, ha? Salamat po, Itay, Inay. Ganito pala ang mundo ng mayayaman. Grabe, wala talagang awat sa pera. Yunggi, nabanggit ni Yuan Xiao, na mahilig ka sa lutong bahay. Ang mga ito, espesyal kong, ipinahanda sa kusina. Sana magustuhan mo. Salamat po, Inay. Gustong gusto ko po. Mula nang pumanaw ang umampon sa akin at ibinalik ako sa Lu family. Hindi ko na naranasan ang ganitong init ng pagsasalo-salo ng pamilya. Iyong pakiramdam na kumpleto ka. Yunggi, saan ka ba nagkatrabaho? Sa Southern Air po. Southern Air. Talagang nagtagpo ang mga tadhana ninyo ni Yuan Xiao. Bakit hindi ka narito tumuloy? At dito naman nirahan kasama si Yuan Xiao. Mas magiging madali pa ang pasok ninyo sa trabaho. Ah, Nga naman. Mas masaya kapag marami. Sige, dito na tayong lahat, inay. Paano kung lumipat na rin dito ang buong pamilya natin? Para kumpleto tayong lahat, magkakasama sa isang bubong. Kung nasaan ang asawa ng apo ko, doon ang tahanan ko. Ililipat ang EQ ng pay dito. Lola, Inay. Unang araw pa lang ni Yungwi dito, wag naman natin siyang biglain. Kung gusto niya bang lumipat dito, dapat tanungin muna natin siya. kasama ba ito sa kontrata? Ang saya ng pamilya niya. Ang sarap sigurong tumira rito. Parang hindi naman masama. CJ, Medyo makulit ang pamilya ko. Sana hindi ka naman nagulantang ngayong araw. hindi naman. Ang saya ng pamilya mo. Gustong gusto ko. Mabuti naman. Relax ka lang. Mula ngayon, ito na rin ang bahay mo. Huwag kang ma-pressure. Ginoong P. Simula ngayon magkasama na ba tayo sa iisang kwarto?
Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin. Dito ka na magpahinga. Sa guest room na lang ako matutulog. Saglit, Ginoong Pei. May isa pa po akong hiling. Pwede bang huwag muna nating ipaalam sa Southern Air na kasal na tayo? Ayoko lang magka-issue na hindi naman kailangan. Ayaw ba niyang malaman ng iba ang relasyon namin? Ayos lang. Darating din ang araw na matatanggap din niya ako ng buo. Maunawaan din niya ang tunay kong nararamdaman. Sige, papayag ako. Teka, magpapadala ako ng papalit mong damit. Dadalhin dito sa taas. Magpahinga ka na. Bukas, ihatid kita sa trabaho. CJ, Senyora, narito po kami para ihatid ang damit ninyo. ang dami naman ito. Grabe, ganito pala kayaman si Peo Ansu. Hindi ko inaasahan na. Makikitira na ako sa estrangherdong asawa ko na minsan ko palang nakita. Nakakapanibago talaga. Yungwi, hanggang dito na lang muna ako. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam tungkol sa relasyon natin. Maraming salamat. Grabe, Lulu, yung bracelet mo. Regalo ba yan sa'yo ng pamilya ni Captain P noong unang pagkikita ninyo? Yung quality niya, halatang pang family heirloom level na. Hinaan mo lang ang boses mo. Yung tungkol sa kasal namin ni Captain Pei. Sa ngayon, ayoko pang malaman ng ibang tao. Pero, kumain lang naman kayo. Bakit kailangang napaka? Layo pa. Hindi ba medyo A na yan? Hindi yan, Ew. Sige na, kumain na tayo para makabalik na tayo sa trabaho. Lulu, may bagong bukas na. Sobrang sikat na hot restaurant. Balita ko masarap daw talaga. Bihira tayong may free time ngayon. Subukan natin. CJ, Yung Master Lin, heto na po ang service hall ng Southern Air namin. Ang gandang babae naman nito. Miss, single ka? Gusto mo bang makipag-inuman? walang interes. Woo, isang babaeng may astig na personalidad. Gusto ko yan. Sino ka ba? Alas 10 ng umaga. Linisin mo. Yang bibig mo. Paano kayo magsalita kayong Master Lin? Ano bang pakialam mo? Hindi ako nakikipag-usap sa mga asong walang modo. Guran, bakit ba ang yabang mo? Kilala mo ba ang estado ni Yung Master Lin? Galing siyang Capital City. Siya si Yung Master ng pamilyang Lin. Isa silang prominenteng pamilya sa Capital City. Ang punta niya rito ay para mag-invest sa Southern Air natin. Narinig mo yon, Miss? Kung sasama ka sa inuman, pipirmahan ko na agad ang kontrata. Para sa Southern Air. Kapag nangyari yon, malaki ang may ambag mo. Wala akong interes. Ran, umalis na tayo. Yung Wee, isa siyang malaking kliyente ng Southern Air. Pag nakuha natin siya, pareho tayong angat ang posisyon. Dito sa Southern Air, pwede bang samahan mo siyang uminom kahit isang bisis pa? Anong karapatan mong utusan ako? Dami ko nang ginawa para sa'yo. Paano mo naman ako sinuklian? Hindi ba't humingi na ako ng tawad sa'yo? Kung nagawa mo noon, bakit ngayon hindi na? Tulungan mo naman ako. Huling bisis na to, pangako. Hindi na kita hihilingan ng ganito. Lumayas ka. Astig, gusto ko yan. Anong hinihintay mo? Pigilan mo sila. Ano ba talaga nang gusto niyong mangyari? Ikaw yung Miss Luyungilu, tama? Pasok ka talaga sa tipo ko. Kung papayag kang makipag-inuman sa akin, kaya kong ibigay kahit anong hilingin mo. Kotse, bahay, ikaw na ang pumili kahit ano. Uy, sinong may gana sa barya mong pera? Umalis ka na nga. Umalis ka nga sa daan ko. Guran, tumahimik ka nga. Naku, mapili si Ling kay Yungui. Swerte na niya yon. Bakit ka ba nakikialam at nakakagulo ka riyan? EA nilang swerte na yan. Tabihin mo nga ako. Lulu, anong gagawin natin? Hindi ako sasama sa inuman. Sabihin mo na nga, ano nang kailangan namin gawin para palayain niyo kami? Ayaw makipag-inuman? Sige, pwedeng sakama na lang. Ikaw. Hay nako, pampublikong lugar to. Mag-ingat ka sa mga salita mo, kung hindi. Tatawag ako agad ng pulis. Nagbibiro lang naman, grabe. Huwag kang masyadong seryoso. Ayaw ng alak? Kahit soft drinks na lang, okay na yun. O ano na? Inom ka ba o hindi? Lulu, wag mong inumin yan.
Tinga mo, naglakas loob kang basahin ako? Gusto mo ng sakit? Ayos lang ba kayo, Lin Xiao? Anong hinihintay nyo? Bilisan niyong habulin. P1 Sao. Naku, salamat naman. Anong ginagawa mo dito? Dumadaan lang ako. Yung umalis na tayo. Eka lang, sandali. Hoy, sino ka ba? At sino ka para umepal? Sa tingin mo, makakaalis pa kayo matapos nyo akong galitin? Naunahan ko na kayong lahat sa babaeng yan, kaya sa akin na siya. Lumayas ka. Binatang Lin, siya ang kapitan mula sa Capital Air, na naka-assign ngayon sa Southern Air, si Kapitan Pei. At siya rin ang batang amo ng angkan ng Pei sa kabisera, si Pei Yuan Xiao. Na laging nasa ibang bansa. Patawad sa aking kamangmangan. Pasensya na, hindi kita nakilala. Tara na. Sandali lang, Binatang Pei. Alam kong makapangyarihan ang angkan nyo. Pero itong dalawang babaeng ito, kanina, sa harap ng maraming tao, sinaktan nila ako. Hindi yata tama na basta mo na lang silang ilalayo. Hindi ba? Ikaw ang unang humarang sa daraanan namin at gusto mo pang pag-inumin si Lulu. Ikaw ang may masamang balak, kaya huwag kang magmalinis. Binibini, hindi ganoon yun. Natural lang na may proseso ang pagpapakilala. Hinahangaan ko lang ang dalaga, at gusto lang manligaw ng maayos. Manligaw? Nagkakamali ka yata. Ipakikilala ko. Si Lu Yongwei ang asawa ko. Kailan pa nakahanap ng ganyang kayaman? Si Lu Yongwei, na asawa si Kapitan Pei. Asawa pala ni Binatang Pei. Patawad sa aking pagkukulang. Dadalawa ulit akong hihingi ng tawad sa inyo. Anong tinatanga-tanga nyo diyan? Umalis na tayo. Ang napangasawa pala ni Lu Yongwei ay ang pinakasikat ngayon sa Southern Air. Si Pei Yuan Xiao? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng sumuko ng ganito lang. Si Lu Yongwei, sa akin lang mapupunta. Elvis A, maraming salamat po sa tulong kanina. Buti na lang at dumating ka agad. Yongwei, sa susunod na mangyari ito. Tawagan mo lang ako, pupuntahan kita agad. Grabe, nakakakilig naman yung mga salita mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Tingnan mo, gabi na. Bakit hindi muna natin? Hindi sana ko. Hindi na. Magkasama na lang kayo. Maglambingan kayo. Magromansa. Mauna na ko. Bie. Tara, umuwi na rin tayo. Kumusta naman kagabi, Lulu? May nangyari ba sa inyo ni Captain P? Mainit na tagpo. Naging isa ba kayo? Anong masasabi mo sa performance ni Captain P? Magaling ba? Hay nako, Ranran. Anong klaseng mga salita yan? Napaka-green-minded mo. Tumigil ka nga. Punta lang ako sa sisi. Sabi ni Bossman, kapag napatulog kita at nadala sa kama niyang Master Lin, ipopromote niya ako bilang leader. Ngayong gabi, hindi ka na makakatakas. Layuan mo siya. Sabi ko layuan mo siya, hindi mo ba ako narinig? Captain P, anong ginagawa niya dito? Bakit siya biglang sumulpot? Isa siyang pest. Ang utos ni Bossman. Dapat may hatid ko siya sa kama niyang Master Lin. Hindi pwedeng sirain niya ito ngayon. P1 Sao. Bakit ka nandito? Yongwei. Ayos ka lang ba? Iuwi na kita. Hindi pwede. Hinihintay pa ako ni Manji. Hindi pwedeng hayaan na lang nakunin nila siya. Hoy teka, anong relasyon mo sa kanya para kunin siya? Wala kang pakialam. Layas! Ang init. Sobrang init. Yongwei. Kapit lang, malapit na tayo sa bahay. P1 Sao, tulungan mo ako.
Kapit lang, Yungwi. Pauwi na tayo. Magpadala ka agad ng doktor sa mansyon ng mga Pei. Isa pa. Imbestigahan mo kung sino talaga ang naglagay ng droga kay Yungwi. Yungwi, huwag kang mag-alala, padating na ang doktor. Yungwi, tiis lang ng kaunti. Hanggat wala siyang pahintulot. Dapat kong ibigay sa kanya ang respetong nararapat. Delikado na ang lagay. Bilisan mo. Yungwi. Yungwi. Yungwi, wag mainip, padating na ang doktor. Ginoong Pei. Halika, tingnan mo na agad siya. Sage. Ginoong Pei, binigyan ng matapang na aphrodisiac ang asawa ninyo. Kailangan niyang madetox agad. Di gawin mo na agad. Hindi ba nandito naman kayo? Tumigil ka sa kadadada at gawin mo na yan. Sage, Pei Xiao. Kailangan lang ni madami ng pahinga. Maraming salamat. Si Lin Fei at dating nobyo ang may gawa nito. Magkasabwat sila. Itigil nyo agad lahat ng partnership ng Pamilya Pei sa Pamilya Lin. Sabihin nyo sa Pamilya Lin. Kung gusto pa nilang manatili sa kapital. Palayasin na nila si Lin Fei ng bansa. Ayoko na siyang makita pang muli dito sa bansa. Sage, Pei Xiao. Asikasuhin namin ito ngayon din. Na pala. Parang naalala ko, may pinakamamahal na kotse si Liman. Wasakin nyo. Ano? Ang quotes ko. Sinong may gawa nito? Sinong sumira ng quotes ko? Magpakita ka. Ipapahamak kita. Tigilan mo na yang kakasigaw. Kami ang may gawa niyan. Sino kayo? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Ha? Tigilan mo na ang maling pangangarap. Kung hindi, hindi lang simpleng sirang kotse ang abutin mo. Lulu, bakit ka naman basta-basta na lang umalis kagabi? May nangyari ba? Wala yun. May importante lang akong inasikaso kagabi. O mahina nakalimutan ko sabihin sa'yo. Ano bang pinagsosorry mo? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. May bagong babaeng piloto daw mula kapital. Sobrang ganda raw. At saka, siya raw yung junior ni P. Yuan Zhao noon sa eskwelahan. Yung junior na yon, malapit ba talaga? Kay Pei Yuan Zhu. Siyempre naman, si P. Yuan Zhao pa mismo ang nagrekomenda sa kanya. May mga balibalita na silang dalawa ni P. Yuan Zhao. Noon sa eskwelahan, palaging magkasama at hindi mapaghiwalay. Dapat mong itanong kung ano ang relasyon nila ni Kapitan P. Paano ko siya ngayon? Yabi, magiging nakabato ng daan ng pag-ibig mo. May lihim na minamahal si Kapitan P sa loob ng maraming taon. Ano naman ang dapat kong ipag-alala? Kami ni Pei Yuan Zhao. Sa loob ng mga sa relasyon namin. Pumunta ka sa akin. May importante akong kailangan sa'yo, Maestro. Mauuna na ako. Yunggi, ito ang pinuno mula sa aming istasyon ng TI sa probinsya. May panayam sila tungkol sa industriya natin. Nais nilang i-target ang ating industriya ng abyasyon. Maestro, pero hindi pa ako nakakasali sa ganitong klaseng programa. At wala rin akong masyadong karanasan. Huwag kang mag-alala. Ang iyong kakayahan ay hindi maitatanggi ng sinuman sa atin. Maganda rin ang iyong panlabas na anyo, at ikaw ang pinakaangkop para dito. Asamang Lu, balita ko ikaw daw ang... Rina ng control tower sa inyo, ang iyong imahe, ay talagang tugma sa aming inaasahan. Nga pala, huwag mo sana masamain ang tanong ko. Pero, single ka pa ba ngayon? Mayroon akong kaibigan, ang kanyang anak ay nagtapos din ng abyasyon. At palagi niya akong pinapakiusapan na hanapan siya ng kasintahan.
Sa tingin ko, ikaw ay bagay na bagay. Pasensya na po, ngunit sa ngayon, wala akong plano na makipagrelasyon. Sa yugtong ito, mas gusto kong mag-focus sa aking trabaho. Naiintindihan namin kayong mga kabataan na laging gustong unahin ang trabaho. Ngunit ang pag-ibig, kailangan mo pa ring bigyang pansin yan. Kung mayroon kang mga pamantayan, maaari rin kitang tulungang maghanap. So, mga tao na sa Mature at maasahan at matyaga at maalalahanin. Pinakamaganda kung isa siyang piloto. Yungwi, mayroon akong isang kandidato rito. Maganda ang palabas na anyo, ngunit hindi siya isang piloto. Hindi ko alam kung gusto mong pag-isipan ito. Hindi mo ito naiintindihan. Si kasamang Lu ay napakadetalyado ng sinabi. Sa tingin ko, 80% ay mayroon na siyang gusto. Totoo yan. Sa katunayan, kasal na ako. Totoo, may asawa na ako. Bakit kaya? Nang tanungin ako ng boss ko, kung anong tipo ng gusto ko. Bakit si Pei Yuan Sao ang pumasok sa isip ko? Hindi kaya nagkakagusto na talaga ako sa kanya? Pero kami naman kasi, kontrata lang ang meron sa amin. At saka, may malapit siyang kaibigang babae, isang junior. Baka nga, siya pa ang matagal na nitong lihim na minamahal. Ano kayang problema niya ngayon? Bakit parang ang lalim ng iniisip niya? Kaya ko kayang, diretsuhin na lang si Pei Yuan Su. Pasensya na, Yang Pei. Hindi ko sinasadya. Okay ka lang ba? Aray, ang sakit. Yungwi, gusto mo bang tingnan mo? Talaga? Sige, tingnan ko. Yungwi, biro lang. Okay lang naman talaga. Niloko mo ako. Kung susuntukin mo ulit, di ko na masabi okay. Buti naman at okay ka lang. Tutal, nasa ilalim pa tayo ng kontrata ng kasal. Sa totoo lang, para kay boss ko. Kaya kung, ano pa mang mangyari sa'yo dahil sa akin, kasalanan ko na yun. Sa puso ba niya, kontrata lang talaga kami. Yungwi, libre ka ba mamayang gabi? May kaibigan kasi akong magbi-birthday. Gusto kanyang isama ko. Sama ka ba? Birthday party. Ibig sabihin makikilala ko na rin ang junior na iyon? Okay lang. Kung ayaw mong sumama, okay lang naman. Kasi na, baka makasalubong natin ang mga taga Southern Air. Pwede ko namang sabihin na, Sasama ako. Dati, tinago natin ang relasyon natin para makaiwas. Sa gulo. Pero ngayon parang, mas nagkakagulo kapag tinatago. Pag inanunsyo natin, makakaiwas pa sa mga nagpaparamdam, di ba? tama ka. Huwag kang mag-alala, sasama ako sa'yo mamaya. Mag-aayos lang ako para magmukhang maganda. Sisiguraduhin kong hindi kita mapapahiya. Hindi naman kailangang bongga. Basta komportable at natural ka lang. Kasi, maganda ka naman talaga. First time tayo magpakilala, kailangan mag-effort. Mag-aayos lang ako ng konti. Hintayin mo ako saglit. Babalik din ako kaagad. Noong bata pa ako, may isang mabait na binigay sa akin ito. Kung hindi dahil sa kanya, wala siguro ako kung nasaan ako ngayon.
binigyan niya pa ako ng A5 card noon. Dahil sa 10,000 piso na laman noon, nakaraos ako. Sa pinakamahirap na parte ng buhay ko. Sana makita ko siyang muli kahit minsan lang. O, ayos na ba? Ang ganda mo. Sige, tara na. Maligayang pagdating. Pasalubungin ang ating pinakamagandang piloto, si Bailin. Maligayang pagdating sa Southern Air, Bailin. Yehey! Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang akong Xiaolin. Bago lang po ako rito, kaya umaasa ako sa inyong gabay. At isa pang nakakagimbal na balita. Ang pinakagwapong piloto natin na si Kapay. Ngayong araw na, ipapakilala ang kanyang bagong asawa. Siguradong hindi nyo mahuhulaan kung sino siya. Kaya abangan nyo yan. Mga kaibigan, gusto kong ipakilala sa inyo ang aking asawa. Si Luyumi. Grab. Hello sa inyong lahat, ako si Luyungi. Ang bagong misis ni Pei Yuan Zhao. Wow, nagtataka kami kung sino bang diyosa. Ang nakaamo kay Kapi. Ganyan pala kaganda. Yun naman pala ang ating Rina ng Control Tower. Bagay na bagay kayo. Perfect match. Ang ganda at gwapo ng combination. Sikat na sikat din si Yungwi. Dito sa Southern Air, hindi namin nakalain na kay Kapay pala siya mapupunta. Napakaswerte mo talaga, Kapay. Kain na kayo, masaya ako. Magsaya kayo. Ako ang bahala sa lahat ng gastos ngayong gabi. Si. Lulu, bantayan mo ang babaeng yan na bagong salta. Kanina, nang marinig niyang kasal na kayo ni Kapitan P, biglang umasim ang mukha niya. Malamang, gagawan kanya ng problema. Huwag kang mag-alala. Sus, matatakot ba ako sa kanya? Kuya Yuan Xiao, ang tagal nating hindi nakita. Salamat sa pagrekomenda mo sa akin dito sa Southern Air. Kaya ko nakilala ang ganitong grupo ng mga mababait na katrabaho. Dahil yan sa galing mo. Magpakilala tayo. Ito ang aking asawa. At ito naman ang dati kong kaeskwela. Itinuring ko siyang parang nakababatang kapatid. Sinadya ba niyang magpaliwanag sa akin? At Yungwi, ako si Bailin. Ito ay para sa'yo. Unang pagkikita pa lang natin. Hindi ko akalain. Nasa bandang huli, si Kuya Yuan Zhao ay mapapangasawa. Ang isang babaeng tulad mo. Kumusta, Luyungwi? Pero sandali. Parang may mali sa pagkakatawag mo sa akin kanina. Dahil kapatid na babae na tuwing sa'yo ni Yuan Zhao. Dapat ay ate ang itawag mo sa akin bilang paggalang. Tama ba, mahal? Tama ang sinabi ng ate mo. Kuya Yuan Xiao. Kapitan Bai, tingnan mo ang dalawang yan, parang bagong kasal. Iyak na may mga gusto pang pag-usapan ng sarilinan. Huwag na natin silang istorbohin. Sa halip, halika rito at ikwento mo sa amin. Ang ganda ng ID. Gusto rin naming malaman kung ano ang pagkakaiba. Ang babaeng piloto sa lalaking piloto. Ha, wala naman talagang masyadong pagkakaiba. Mga te, ako na ang bahala. Maganda sa pandinig yung tawag mo kanina. Anong tawag? Asawa? Pasensya na, nadala lang ako kanina. Nasabi ko nang hindi sinasadya. Huwag mo na sanang isipin. Aba, bakit naman ako mag-isip? Kung gusto mo, pwede mo naman akong tawagin ng ganyan palagi. Kuya Pei, ngayong sama-sama tayong lahat. Bakit hindi tayo maglaro? CJ, anong laro? Magpalitan kaya tayo ng pagkanta. Ako mauna. Sex, game. Kuya Yuan Xiao,
hindi mo ba gustong makipagduet sa akin? Pasensya na, sa asawa ko lang ako kakanta. Hay naku, Kapitan Bay. Ang mata ng pay natin, para lang talaga kay ate. Huwag na tayong makisalid yan. Ganito na lang. Pagkantahin muna natin sina Kuya Pay at ate ng isang kanta. Ako na lang ang kakanta sa'yo mamaya. Ano, game ba kayo? Si. O, sige na nga. Yung duet tayo. Sige ba? Yung isang habang buhay, alam mo. Siyempre naman. Sage. Game. Kung ako'y maghihintay, balang araw, makakamit ang tanging pag-ibig. Walang pakialam kung ang pag-ibig natin laging may humahadlang. Di tiyak ang bukas. Kailan may di ginustong ang mahal ko? Tunay o hindi, kung kaya kong maging iba. Ibibigay ko ang lambing ng puso ko sa iyo lamang, aking sinta. Hibang na hibang. Ang ganda. Ang galing. Lulu, kayo ni Kapitan Pay. Para kayong itinadhana, grabe. Dahil tapos na ang presentation nina Kuya Pay at Ed. Kami naman ang kakanta para sa inyong lahat. Oy Kuya Pay, ate, mauna na kayong umuwi. Ihahatid ko na lang siguran pauwi. Ingat kayo. Sige. Tara na rin tayo. CJ, Kuya Yuan Xiao, lasing na ko. Pwede mo ba akong ihatid pauwi? Sage na Kuya Yuan Xiao. Dati sa university. Takot kang delikado para sa kin ang mag-isa sa gabi. Kaya ikaw mismo ang laging naghahatid sa kin. Kaya pala totoo ang mga chismis. si Paywan Sao at itong babaeng ito. May malalim na relasyon nga. Hindi lang naman ako ang naghahatid sa iyo noon. Kasama rin ang iba pang mga senior mula sa ibang departamento. Huwag kang magsalita ng ganyan, baka may ma-misinterpret sila. Pero hindi naman ako nagsisinungaling. Ate, gabi na, delikado rin para sa kin ang umuwing mag-isa. Kaya ka namang ihatid ako ni Kuya Yuan Sao. Di ba? Depende sa kanya yan. Wala akong reklamo. 10 oras na ng gabi, hindi tamang ako ang maghatid sa iyo. Dito ka lang. Papasundo na lang kita sa iba. Halika na. CJ, Kuya Yuan Xiao. grabe, hindi niya talaga piniling ihatid yun. Luyungi, abangan mo. Ilang taon ko nang mahal si Kuya Yuan Xiao. Hinding-hindi ako susuko. Iiwan lang ba natin siya dyan mag-isa sa labas? Okay lang ba talaga yan? Relax ka lang, may IG dito. At papunta na rin ang mga tauhan ko, walang mangyayaring masama dyan. Isa pa. Ang tagal na nating nasa labas, at kung ihahatid ko pa ang ibang babae pa uwi, baka magselos ang misis ko. Si sinong nagsiselos? Kuya Yuan Xiao, tulong. Anong nangyari? Humingi ka pa ng tulong? Sinasabi ko sa'yo, ganitong oras na. Wala nang tutulong sa'yo. Sumama ka na sa amin. Bitawan mo ko. Ako na muna ang bahala dyan. CJ, sana naman walang mangyaring masama. Sana naman. Lilith,
Kuya Yuan Xiao. Sobrang natakot ako. Alam kong hindi mo ako iwan. Kayong dalawa dyan. Gusto niyo bang tumawag ako ng pulis? Ana, bilis. Alis na. Tapos na, bitawan mo na. Huwag. Kuya Yuan Xiao, natatakot talaga ako. Okay lang yan, okay lang. Kontrata lang ang meron sa amin. Wala akong pakialam kung sino ang kasama niya. Hello, Lulu? Ranran, nakauwi ka na ba? Sa tingin mo, si Bailin kaya talaga? Ang unang pag-ibig ni Pei Yuansu. Nakauwi na ako. Bakit mo naman biglang naitanong yan? Sa nakita ko ngayon kay Kapitan P, para lang niyang itinuturing na nakababatang kapatid si Bailin. Pero, si Kapitan P, mayroon talaga siyang unang pag-ibig na matagal na niyang lihim na minamahal. Alam mo ba kung sino ang unang pag-ibig niya? Hay nako, alay. Yung tulad ni Captain P. Mayayamang angkan sa kapital. Sarili nilang munting mundo na mahirap usisay ng tagalabas. Ganun pala yun. Di siguradong maraming babae. Ang may gusto kay Pei Yuanzhao, di ba? Sigurado yun. Pero sa pagkakaalam ko, si Captain P. Bukod doon sa unang pag-ibig na. Matagal na niyang lihim na minamahal, wala na siyang ibang iskandalo. Kaya nga, tung unang pag-ibig niyang to, tiyak na hindi basta-basta. Ranran, sabihin mo. Pag bumalik yung unang pag-ibig ni Pei Yuanzhao, di ba dito na magtatapos ang kontrata namin? Bakit? Ayaw mo na bang bitawan? Huwag mong sabihing nahuhulog ka na. Ako? Hinding-hindi. Sige na, magpahinga ka na. Ibababa ko na. Imposible kayang. Nahuhulog na talaga ako kay Pei Yuansu. Hindi pwede. Kontrata lang ang meron kami ni Pei Yuanzhao. Pag bumalik na ang unang pag-ibig niya, ako na ang kusang tatabi. Bawal mahulog sa kanya. Anong nangyari? Wala to. Okay na ba ang lahat? Huwag kang mag-isip ng kung ano. Yung relasyon natin naniniwala akong. Kung nakita mo rin ang sitwasyon kanina, tutulong ka rin. Hindi ako mag-iisip. Umuwi na muna tayo. Ma'am, senyorita, nakabalik na po kayo. Ayon sa utos ng matandang senyora, ipinaghanda ko po kayo ng bird's nest na kagagaling lang sa abroad. Gusto niyo na po bang inumin ngayon? Wag na, salamat. Ginoong Pei, kung wala na po kayong ibang sasabihin, mauuna na po ako sa itaas. Bakit bigla siyang naging malamig sa akin? Dahil ba ito kay Bailin? Lulu, nandito na ang iyong Kapitang P para sunduin ka. Sige, mauna na ako. Ay, teka, huwag ka munang umalis. Lulu, ilang araw mo na ring iniiwasan si Kapitang P. Ang totoo, wala naman siyang ginagawang masama. At kung titingnan mo, napaka-attentive niya sa'yo. Malay mo, ikaw talaga ang gusto niya. Sige, mauna na talaga ako. Kayo na munang dalawa ang mag-usap. Tama ka, wala naman talaga siyang ginawang mali. Ako lang naman tong hindi mapalagay. Yungwi. Tara na. Yungwi. Bakit mo ako iniiwasan? Iniiwasan? Siguro naging abala lang talaga ako nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi tayo masyadong nagkita. Nagsisinungaling ka. Gusto kong malaman kung bakit. May kontrata lang tayo. Ayokong magkamali ng isip ang taong mahal mo. Alam kong may isang tao kang minahal ng maraming taon. Kaya,
Wala namang iba. Ang gusto ko, ikaw lang. Sinabi niya na naman iyon. Maniniwala ba ako sa kanya? Uwi na muna tayo. Yung si Bailin para sa akin ay talagang parang nakababatang kapatid lang. Noong bumaba ako ng sasakyan, tinulungan ko lang siya sa problema niya. Huwag kang mag-alala. CJ. Pero totoo namang gusto ka ni Bailin. Sa bagay, ang tagal na ng pinagsamahan ninyo. Natural lang na tulungan mo siya. Nagsiselos ka ba? Hindi kaya. Huwag kang mag-alala. Lalayuan ko na siya. Kuya Yuan Xiao, sandali. Bailin, may asawa na ako. Sana sa susunod, lumayo ka na sa akin. Ayokong mag-alala ang asawa ko. Pero dati naman, ganito naman talaga tayo. Bakit ngayon? Bigla mo na lang akong lalayuan? Dati, senior mo ako. Tulungan ka. Responsibilidad ko. Pero ngayon, isa ka ng ganap na piloto. Dapat matuto kang solusyonan ang sarili mong problema. Bawas-bawasan na natin ang komunikasyon. Luyungi, kasalanan mo to lahat. Dahil sa'yo kaya nagkakaganito si Kuya Yuan Xiao. Miss, okay ka lang ba? Bailin, ikaw pala yan. Ayos ka lang ba? Dalhin na kita sa ospital. Huwag ka nang magkunwaring mabait. O CJ, may aksidente rin lang naman dito. Darating na rin ang pulis trapiko. Binangga mo ang kotse ko. Kaya kailangan pa rin nating ayusin to. Hindi ko talaga alam kung anong nakita ni Kuya Yuan Xiao kay Luyungi. Isang babaeng tulad niya, mas maganda lang siya ng kaunti sa akin. Pero mas angat naman ang pamilya ko kaysa sa kanya. Sinadya mo to. Alam mo ba kung gaano? Ito kadelikado. Konting mali lang, buhay mo na ang kapalit. Tangkato sa buhay ko, alam mo ba? May ebidensya ka ba? Huwag mong isiping porket. Asawa ka na ni Kuya Yuan Xiao. Pwede mo na kung sigaw-sigawan. CJ, tandaan mo to. Hihiwalayan ka rin ni Kuya Yuan Xiao balang araw. Kaya naman pala galit na galit ka kasi wala ka. Kaya na isa, ayaw ko na. Ikaw, Anong nangyari rito? Kuya Pulis, biglang nagloko ang preno ng kots ko. Kaya hindi sinasadyang nabangga ko ang kotse ng babaeng ito. Paumanhin po. Pasensya na sa abala. Napakagaling mong magpanggap Dahil isa itong aksidente at wala namang malaking pinsalang naidulot. Pwede kayong mag-areglo o sumama sa akin sa himpilan. Ayokong makipag-areglo. Kuya Pei, may problema. Kanina, ang kotse ni Kapitan Bai. Binangga ang kotse ni At Yungi. Wala namang nasaktan kay Yungi, di ba? Wala. Ayos lang si Ed. Pero ngayon, silang dalawa. Nasa presinto. Kailangan mong pumunta rito. Tulungan mo akong imbestigahan ang detalye. Papunta na ako ngayon. Sage. Ito na ang resulta ng investigasyon. Miss Lu, walang sapat na ebidensya para patunayan na si Miss Bai ay sinadya kang banggain, kaya walang basehan ang iyong reklamo. Hindi kami pwedeng magsampa ng kaso. Bakit walang sapat na ebidensya? Inimbestigahan niyo ba talaga ng mabuti ang kilis? Gayunpaman, si Miss Bai ay sasagot. Sa lahat ng danyos mo ayon sa batas, huwag kang mag-alala. Pwede na kayong magpatawag ng susundo sa inyo. Nakita mo na, walang ebidensya. Wala kang magagawa sa akin. Kung gayon, sinadya mong banggain ang asawa ko. Kuya Yuan Xiao, bakit ka nandito?
Bailin, sobra ka na. Hindi ka na bata. Para gawin mo ang ganito, nag-apply na ako sa Southern Air. Para tanggalin ang lisensya mo bilang piloto dito. Magkasakasi. Kuya Yuan Xiao, ipagkatabuyan mo ako. Dahil lang sa babaeng to. Grabe, walang alinlangan siyang pumanig sa akin. Una, asawa ko siya. Pangalawa, ang sadya mong pananakit sa isang kasamahan ay isang malalang paglabag sa Code of Conduct para sa mga piloto. Hindi ka na maaaring manatili sa Southern Air. Ika mismo ang nag-endorso sa akin para makapasok dito sa Southern Air. Tapos ngayon, palalayasin mo lang ako ng ganito. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Dinala kita sa Southern Air dahil nagrekomenda ang ama mo sa akin. At kailangan ng Southern Air ng talentong tulad mo. Pero baluktot ang prinsipyo mo, sinadya mong saktan ang asawa ko. Ito na ang pinakamagaan na parusa para sa'yo. Tara na. Kuya Yuan Xiao, huwag. Ayokong umalis. Kapag nalaman ito ni na mama at papa, ipapadala nila ako sa ibang bansa. Makukulong o itatapon sa ibang bansa. Pumili ka. Sorry, Yungwei. Hindi ko inakalang aabot sa ganitong gulo ang ginawa niya sa'yo. Huwag kang mag-alala simula ngayong araw. Wala na siya sa Southern Air. Hindi na siya muling magpapakita sa'yo. P1 Sao. Bakit mo ako pinoprotektahan ng ganito? Ano ka ba? Ikaw ang asawa ko. Protektahan ka. Ang tungkulin at responsibilidad ko. Pagod ka siguro ngayong araw. Magpahinga ka muna, ipagluluto kita ng pansit. Ang mahalin siya parang napakadali. Control Tower, magandang hapon. Southern Air 1,638, runway 06. Established, continuing approach. Southern Air 1,638, surface wind 060, 4 na segundo. LBD 1,011, clear to land runway 06. Iben, continuing approach, Southern Air 1,638. Southern Air 1,638, mabilis ang umalis sa pamagitan ng ilis. Lumipat sa ground 121.6. Dalawa lang din, lumipat sa 121.6. Southern Air 1,638. Paalam, Yungwei. Anong oras ka uwi? Susunduin kita. Ayos ka, Lulu. Kayo ni Captain P. Parang ang sweet nyo na. Normal lang na samahan. Halatang kinikilig ka na. Si Captain P. Talagang may ibubuga. Pero, linawin mo lang, yung sinasamba niyang unang pag-ibig. Sino nga ba talaga yon? Baka pagkaalis nitong si Bailin. May biglang dumating na panibagong sakit ng ulo. Haay, malamang hindi naman, di ba? Lagi niyang sinasabing ako lang. Ang gusto niya. Totoo kaya yon? Baka nag-overthink lang ako. Sa tingin ko napakabuti sa'yo ni Captain P. Huwag kang masyadong mag-alala. Nga pala, alam mo ba, si Liman sa opisina. Napakasipag ngayon. Mukhang gusto niyang makuha yung slot sa T-station. Kaya naman pala, yun pala ang dahilan. Hindi ko na siya masyadong nakikita. Pero, wala na akong pakialam. Uwi na tayo. Sage. Yungui, may magandang balita ako sa'yo. Pwede na tayong magkasama sa TE interview. Parang wala naman itong kinalaman sa akin. Tabi, uwi na ako. Paano mong nasabing wala itong kinalaman sa'yo? Yungui. Ginagawa ko ang lahat ng ito para pumantay sa'yo. Di ba? Hindi ba tayo yung magkasintahan na kinainggitan ng lahat dati? Huwag kang magmaganda. Nakakasuka. Ang lahat ng ginawa mo. Para lang sa sarili mong interes. Yungui. Paano mo nagagawang sabihin yan? Di ba't sabi mo, ako ang taong mas nakakaunawa sa'yo, ang nagbigay sa'yo ng init? Ngayon ko lang napagtanto, nilapitan mo lang ako. Para gamitin pataas. Ayoko nang magkaroon ng kahit anong koneksyon sa'yo. Yungui, hindi ganoon yon. Mahal talaga kita. Maniwala ka sa akin. Bitawan mo. At bakit ko naman gagawin yon? Ako ang mahal ni Yungui. Kahit pa pinakasalan mo siya, ano naman ngayon? Hanggat nasa puso niya pa ako, may pag-asa pa ako. Isang pagkakamali na naging tayo. Nasayang lang ang pagmamahal ko sa'yo. Yungui, ano ba ang pagkukulang ko? Ay ako ring sumabay sa'yo sa TE interview. Pwede mong questionin ang pagkatao ko, pero dapat mong kilalanin ang kakayahan ko. Kala mo naman may karapatan ka. Manager Zil, tungkol sa pag-atas mo kay Liman, na kumatawan sa Southern Air sa interview. Pag-isipan mo munang mabuti.
Hoy, Manager Zhao, Liman. Bold kayong magtago? Hindi pa ba sapat? Sipain mo na agad ang intern na yan. Hindi kinukonsinti ng Southern Air ang ganitong klaseng kahalayan. Manager Zhao, ako ka diyan. Sinususpindi ka na rin. Umuwi ka at pag-isipan mong mabuti ang mga ginawa mo. Mangangap ka pang kumatawan sa Southern Air sa TE interview? Tigilan mo ko. Diyos ko, grabing chismis to. Ngayon lang ako nakakita. Galit na si Manager Zhao. Captain Yungi, P. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Ako. Nagkataon lang na nalaman ko. Yun, uwi na tayo. CJ. Ran, mauuna na kami. Sige, magpahinga na kayo ng maaga. Bukas, nasa tina kayo. Huwag mong kalimutang magpaganda ha. Lalaking walang kwenta. Buti nga sa'yo. Tapos na ang lahat. Yun, nabalitaan ko na sa interview bukas. Pupunta rin daw ang kinakapatid mo. Siya. Anong gagawin niya sa gas station? Balita ko, gustong sumikat ng kinakapatid mo ngayon. Para mabigyan siya ng daan ng mga magulang mo. Malaki ang ginastos nila sa advertising sa gas station. Kaya malamang magkikita kayo doon. Kailangan mo bang samahan kita? Para sa akin, hindi nga sila naging mabuting magulang. Pero napakabuti nila kay Luyun Ru. Huwag kang mag-alala, hindi niya ako maapektuhan. Tara na. Huwag kang malungkot. Nandito naman ako para sa'yo. Pangako, bubuo ako ng isang pamilyang puno ng pagmamahal para sa'yo. Ang ganda mo, Miss Lu. Tapos ka na. Salamat. Bakit ang bigat ng pakiramdam ko? Sinisipon ba ako? Hoy, bulag ka ba? Tinamaan mo ako. Luyungi. Nandito ka talaga para i-represent ang Southern Air sa recording na to. Ang kapal ng mukha mo. Sinong nagsabing pwede kang pumunta dito? Kung tulad mong tao nga nakapunta, bakit ako hindi? Ang asong matino, hindi humaharang sa daan. Tumabi ka. Tumigil ka dyan. Ano to? Binili niyo na ba ang Zihi Network? Ikaw ba ang nagdedesisyon kung sino ang pwedeng manatili dito? Luyungi, huwag mong isiping hindi ko alam. Alam ko ang tumatakbo sa isip mo. Ilang taon kang nagpakamatay sa trabaho. Umakyat ka sa hagdan ng tagumpay para lang mapansin ng magulang mo. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang mangalap ng gising. Wala silang pakialam sa'yo. Ano to? Nangangatog ka na? Sinasabi ko sa'yo, wala akong pakialam. Kung napapansin man nila ako o hindi, ako ang lehitimo. At nag-iisang tunay na anak ng pamilya mo. Samantalang ikaw, ampon ka lang. Huwag kang mayabang. Ampon man ako ang mahal ni na inay at itay. Alam mo ba, para matupad ang pangarap ko, nagbigay sila ng 5 milyon sa T-network na ito. Oh, ang 5 milyon galing sa dot mong inilaan nila. Dati, ni Singkong Duling ay ayaw nilang gastusan para sa akin. Hindi ko inakala. Para kay Luyunru. Para sa walang tiyak na bukas, ganoon kalaki ang itinaya nila. 5 milyon lang yan. Kung gustuhin mong lumuhod at magmakaawa sa akin ngayon, sino ang nakakaalam? Baka maawa pa ako sa'yo at bigyan ka ng mas malaki. Luyungi, nilalait mo ako. Ano yun? Natataranta ka na ba? Pero kailangan lang kitang paalalahanan, nasa loob tayo ng CE Network ngayon. Kapag gumawa ka ng iskandalo dito, ang showbiz career mo, matatapos na mismo dito sa lugar na to. Para sa araw na ito, dito na magtatapos ang interview. Maraming salamat, Yungwi, sa mga impormasyong ibinahagi mo sa lahat. Sobrang nahihilo na ako. Buti naman tapos na. Bago natin tapusin ang programa, mayroon pa akong isang katanungan na gustong itanong ang lahat para sa'yo. Ito ay, may mga balibalitang sa Southern Air, ikaw ay nayugnay sa 2 kapitan ng eroplano. Ano ba ang dahilan kung bakit nabuo ang 2 relasyong ito? Salamat sa lahat ng inyong narinig at papuri para sa akin, ngunit sa tingin ko, dapat bigyang pansin ang kakayahan ng public servant. Ang kakayahan sa trabaho ang dapat maging focus ng atensyon. Hindi lang sa pag-ibig umiikot ang buhay. Sa tingin ko, ang kakayahan ng mga kababaihan sa trabaho ang mas dapat na makita ng lahat. Napakagaling na sagot ni Yungwi. Muli, maraming salamat, Yungwi, sa pagpunta mo sa interview natin. Hanggang sa muli. Puro kalokohan. Reyna ng control tower. Bumaba ka riyan. Tignan mo.
Anong ginagawa mo? Security, hulihin siya. Bitawan mo ako. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya sa entablado. Gusto ko lang turuan siya ng leksyon. May nagawa ba akong mali? Hindi ito dahilan para manakit ka ng tao sa pampublikong lugar. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yong gawin ito? Hanggat magsasabi ka ng totoo, maaari kong hindi na panagutin pa. Siya. Sabi niya, basta bigyan ko ng leksyon ang babaeng ito. Bibigyan niya ako ng kalahating milyon. Nalinlang niya ako. Anong kasalanan ko? Luyun, bakit mo ginawa ito? Ako nga, ano naman, ayoko lang. Na nagniningning ka riyan sa entablado. Anong magagawa mo? Sinasabi ko sa'yo, kung may gawin ka man sa akin, kamumuhian ka. Nina, inay at itay habang buhay. Kung ganyan lang din ang pamilya, mas mabuti pang mawala na lang. Yung huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sa'yo. Ay ba na si Binro? Sa lahat ng industriya ng showbiz, ayokong makita kailanman ang pangalan niya sa internet. Luyunggi, ang lakas ng loob mong gawin niya ito sa akin. Wala ka na ba talagang pakialam kina inay at itay? Umalis na tayo. Tara. Yungwi, Trangkaso lang to. Pahinga lang, okay na ko. sige, salamat. Yungwi, medyo okay ka na ba? Huwag kang mag-alala, hindi naman ako mahina. Sa harap ko, hindi mo kailangang magpanggap na malakas. Buti naman at bumaba na ang lagnat, Yungwi. Sa susunod, sabihin mo agad sakin kung masama ang pakiramdam mo, ha? Sige na, matulog ka muna. Babantayan kita. Abi, ayong kamag-anak, nagpapahinga ang pasyente. Luyunggi, lumabas ka riyan. Esensya na, Pei Xiao. Ang ingay nila, hindi namin sila napigilan. Lumabas ka muna. Tawagin mo yung mga gwardiya. Anong ginagawa niyo rito? Hindi kayo welcome dito. Ay, nandito kami para hanapin si Luyungwi. Ako, bilang ama niya, hahanapin ko ang sarili kong anak. May problema ba? Luyunggi, ang lakas ng loob mong sinusulan mo, si Pei Xiao, na iban si Ruru. Wala na ba akong galang sa'yo bilang ama? Importante pa ba yan? Pabaya ka. Ngayon na, tuturuan kita ng leksyon. Sa harap ko mismo, pagbubuhatan mo ng kamay ang asawa ko. Mukhang hindi yata tama yan. Aray, ama niya kaya ako. Pishaw, bitawan mo. Biyenan mo rin siya. Tay, okay ka lang. Ate, pinahiya mo na ako sa asawa mo. Pati ba naman si Papa gaganituhin mo? Sobra ka na. Ano? Wala akong patakaran na hindi na nanakit ng babae. Gusto mo bang subukan mo rin ang suntok ng asawa mo? Yungi, yang kapatid mo. Pangarap niya talagang maging artista noon pa. Pwede bang? Pakiusapan mo si Pishaw na wag siyang i-block. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Aming mga magulang mo, ibibigay namin sa'yo. Ibibigay niyo sa akin. Sige, wala naman akong ibang hinihiling. Bilang dowry ni Pei Yuan Zhao, ibalik niyo lang sa akin yon. Yungi naman, yung perang yon, nagastos na namin halos lahat. Tignan mo, baka pwedeng iba na lang. Simula ngayon, magkakalayo na tayo. Pinipasok ko na ang relasyon natin bilang mag-ina. Ikaw talaga, suwail kang bata ka. Hinanap ka namin at tinalaki ng ilang taon. Tapos ngayon, tatalikuran mo kami? Sa loob ng maraming taon, ang kinalaki niyo ay si Luyun lang. Ni minsan, wala akong ginastos. Kahit piso mula sa pamilya mo. Ikaw, Security. Palabasin niyo sila. Yung kasulatan ng pagputol ng ugnayan. Ipapadala ko na lang mamaya. Simula ngayon, kayo sa kanya. Wala na kayong kinalaman. Manay, Pishaw. Kung gusto mong umiyak, sige, umiyak ka lang. Huwag mong pigilan. Ngayon, magpahinga ka muna. Yung sa trabaho, ako na ang nagpaalam para sa'yo. CJ, salamat. Huwag ka nang magpasalamat. Asawa mo naman ako, di ba? Luyungui, mahal na mahal kita. Akala ko ba, totoo ka?
Pero nagbago ka na. Maghintay ka lang. Hindi kita hahayaang maging masaya. Liman, anong ginagawa mo dito? Hindi ba suspendido ka? Sino may kagagawan ng suspension ko? Hindi ba ikaw lang? Luyumui, kung wala kang konsensya, huwag kang magtaka kung wala rin ako. Anong balak mong gawin? Hindi ko alam kung natatandaan mo pa ang mga litratong ito. Ano kaya kung ikalat ko ang mga ito? Sa iyo si Pei Yuan Xiao? Saan mo nakuha ang mga yan? Wala kang pakialam diyan. Sirang-sira na ako sa Southern Air. At wala na akong mukhang maihaharap diyan. Bigyan mo ako ng 200 milyon. Sa sandaling makuha ko, isasama ko ang mga lawang ito sa ibang bansa at hindi na ako babalik pa. 200 milyon? Nananaginip ka ba? Alam kong sobra ito para sa iyo. Pero para kay Pei Yuan Xiao, ito ay walang katiting. Na halaga, hihingin mo lang, siguradong. Ibibigay niya agad. Wala akong pera. Umalis ka dito. At kahit mayroon man, hindi kita bibigyan. Kung ganoon, parang hindi ka natatakot na kumalat ang mga ito sa internet. Sige, bahala ka. Kailangan nating dalawa ang masira. Sa tingin mo, kapag kumalat ang mga ito sa internet, hindi ba maglalahong pa ang bula ang buhay mo ngayon? Liman, ang ginagawa mo ngayon sobrang nakakadiri. Nakakadiri? Anong masama sa pagnanais na umangat sa buhay? O sa pagkagusto ko sa iyo? At hindi ako papayag na magustuhan mo, iba? O maging mas masaya ka kaysa sa akin? Grabe ka, may sakit ka na sa utak. Ayo ang nagtulak sa akin ng ganito. Bigyan mo na ako ng pera. Pera lang ang kailangan ko ngayon. O CJ, ibibigay ko ang pera. Pero kailangan ko ng 2 araw para makuha ang ganung halaga. Iyan ang tama. Binibigyan kita ng 2 araw. Sa ikalawang araw, makita tayo sa basement parking. Huwag kang susubok na lokohin ako. Kung hindi, sisiguraduhin kong wawasak ang pangalan mo. Liman, naglakas loob kang i-blackmail ako. Sige, subukan mo. Sisiguraduhin kong wala kang makukuhang ni 1 sentimo. Yungwi, ano ng problema? Wala kailan ka pa dumating. Kararating ko lang. Sino yung kausap mo kanina? Wala, kaibigan ko lang. Pumasok na muna tayo sa bahay. Parang may tinatago siya sa akin, ah. Pagod ka na ba? Magpahinga ka muna, magluluto ako. Huwag na, pagod ako ngayon at wala akong gana kumain. Yungwi, ano na naman? Wala ka sa sarili mo mula kanina pa. Wala to. Elvis Pay, yung mga mamahaling sasakyan mo sa garahe. Pwede ko bang mahiram sa mga susunod na araw? Siyempre naman. Pumili ka lang ng kahit ano. Kung anong magustuhan mo, kunin mo na. Salamat. Pangako, ibabalik ko ng walang bahid ng gasgas. Huwag mo nang alalahanin ang mga bagay na yan, pera lang yan. Basta masaya ka, nasulit na nila. Ang halaga nila. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung bakit ko hihiramin ang mga to? Kung handa kang magkwento. Handa akong makinig ng buong puso. Kailangan ko lang ng panahon para makapag-isip. Pwede naman akong maghintay. Pei-Yuan Sao, kapag naayos ko ito, ipapaliwanag ko sa'yo. Kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa iyo. Imbestigahan mo kung sino ang mga nakausap niyong kamakailan. Alamin mo kung may problema ba siya. Hindi ako makikialam pero gagamit ako ng sariling paraan. Para hindi ka masaktan. Ano ang problema? Luyungui, nag-isip-isip ako. Ang 200 milyon. Hindi rin naman pala tatagal para mamuhay ako nang maginhawa sa ibang bansa. Nagbago na ang isip ko. Yung 200 milyon, gusto ko, US dollars. Baliw ka na ba? Paano ako magkakaroon ng ganyang kalaking pera? Problema mo na yan. Huwag mo akong gaguhin. Ay ang ipahiram sa iyo, ni Pei Yuan Xiao, ang isang globally limited edition na luxury car. Tapos manghihinayang ka sa halagang iyan? Binalaan na kita. Kung bukas wala sa akin ang pera, pananagutan mo ang kahihinatnan mo.
Boss, nalaman na namin. Mukhang ang senyorita ay binibiktima ng panginigil ni Liman at humihingi ito ng 200 milyong US dollars. Mukhang kasalukuyan itong inaasikaso ni senyorita. Nalaman niyo ba ang dahilan ng panginikil? Hindi pa namin alam, parang tungkol sa mga litrato. Iniimbestigahan pa po namin. Bantayan niyong mabuti ang mga kilos ni Liman. Kapag may anumang pagbabago, tawagan mo agad ako. Yungwi, ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Yungwi, nakabalik ka na? Ginoong Pei, bakit gising ka pa? 12:00 na ng hating gabi. Hinihintay kita. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Nag-mall kami ni Ranran. Kaya medyo natagalan. Ginoong Pei, kung wala na po kayong ibang sasabihin, mauuna na po ako sa itaas. Bukas, matatapos din ang lahat ng ito. Nandiyan na ba si Luyungwi? Pagbaba mo, kumaliwa ka. Hihintayin kita sa kanto. Tandaan mo, mag-isa kang pumunta. Kung malalaman kong may ginagawa kang kalokohan, itong mga litratong to, ikakalat ko agad ito. Alam ko na. Liman, walang hangganan ang pangingikil. Hindi ako papayag na kontrolin mo ako ng ganito. Dito. Dala ko na ang gamit. Ibigay mo sa akin ang mga litrato at ang mga negative. Sabay nating ibigay ang bayad at ang paninda. Buti alam mo ang tama. Liman, maghanda ka ng makulong. Liman, di ba? Ikaw ay pinaghihinalaang ng ikil at ng blackmail. At napakalaki ng halaga. Ngayon, inaaresto ka namin ayon sa batas. Sumama ka sa amin. Ikaw ang nagtawag sa kanila. Sabi ko na sa ugali mo, imposibleng ganito kakadali pumayag. Pumayag? Wala ka talagang balak ibigay sa akin ang pera. Simula pa lang. Kung ganoon, ano ang laman nito? Mga bato lang. Kumusta yan, Liman? Yung sarili mong bato. Ang ipinukpok mo sa sarili mong paa. Masarap ba? Akala mo ba wala akong plano B? Luyungui? Itinakda ko nang nakaschedule ang pag-post ng mga litratong iyan. Ngayon, ang mga litratong iyan, malamang ay kumakalat na sa buong internet. Anong sinabi mo? Isang babaeng nagkanulo sa akin. Kahit ako ay mapahama, hindi ko siya madaling palalampasin. Luyungui, pag-isipan mong mabuti. Paano ka magpapaliwanag kay Peyuan Xiao? Liman, ang basta-bastang pagpapakalat mo ng litrato ng ibang tao ay isang paglabag sa kanilang karapatan sa pribasya. Kung gusto mong maging mas magaan ang parusa, itigil mo na ito. Nasa ganito na akong sitwasyon, tapos mas magaan na parusa lang? Mapapawalang sala ba ako niyan? Ha? Hindi. Luyungui, kahit mamatay ako, hihilahin kita pababa. Nagmamatigas ka pa. Anong hinihintay ninyo? Dakpin siya. Miss Lu, huwag kang mag-alala. Makikialam na ang pulisya sa bagay na ito. Para matahimik na usapin, ilang araw lang mawawala si Ismis. Huwag masyadong maapektuhan, ha? Naiintindihan ko. Salamat. Ito ang recording ko kasama si Liman. Malaking tulong ito sa inyo, sigurado. Sage. Kuya Pei, sa wakas dumating ka na. May malaking problema. Kung may problema, pumunta ka sa pulis para magsagawa ng investigasyon. May importante akong international meeting ngayon, hindi pwedeng maantala. Bossing, masamang balita. May nangyari kay Maam. Kumakalat ngayon ang mga litrato ni Maam.
Yung nakikipag-inuman siya para lang matulungan si Liman mapromote. Sinasabi ng mga tao online na malandi at mababa ang moral niya. Ano mas kinasita sa kanya? Ano? Bossing, pinadala ko na sa phone mo ang mga detalye at litrato. Lahat ng dating fans ni Maam sa TE station. Ngayon ay binabatikos na siya. Mag-issue agad ng opisyal na pahayag. Ayokong makakita ng kahit ano. Masamang komento tungkol kay Yungwi online. Ipagigay alam mo, ipapaliban ng international conference ngayong araw. Kailangan kong hanapin si Yungwi. Pero ang international conference ngayon, may dadalong isang batikang piloto. Kapag pinalampas mo ito, mawawalan ka ng pagkakataong makipagpalitan ng ideya sa kanya. Walang mas importante ngayon kundi si Yungwi. I-trace mo ang lokasyon ni Yungwi ngayon. Matapos ipakulong ng senyora si Liman, bigla na lang siyang nawala. Hindi namin malocate ang lokasyon ng senyora ngayon. Ano? Ipagpatuloy ang pag-trace kay Yungwi. At isa pa, ipunin lahat ng criminal records ni Liman sa mga nakaraang taon at ibigay sa pulisya. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa loob habang buhay. Opo. Yungwi. 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 Guran. May nangyari kay Yungwi. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Kakatapos lang ng duty ko at nakita ko ang mensahe. Huwag kang mag-alala. Kapag malungkot si Lulu, kadalasan nagtatago siya sa puntod ng mga umampon sa kanya. I-send ko sa iyo ang lokasyon. Puntahan mo. CJ. Pa. Ma. Miss na miss ko na kayo. Ginoong Pei. Anong ginagawa mo dito? Huwag kang matakot. Lahat ng litratong yon sa internet nabura na. At isadala ko na ang mga ebidensya ng krimen ni Liman. Sa mga pulis. Sa mga susunod niyang taon. Kulungan na lang ang bagsak niya. Huwag kang mag-alala. Ayos na tayo. Hindi mo ba naiisip na katulad ako ng mga sinasabi sa internet? Na isa akong babaeng wasak ang reputasyon. Sobrang ingay ng mundo sa internet. Yung mga panghusga nila. Wala namang ibig sabihin yon. Hindi natin kailangang pansinin yon. Basta maging mabuti lang tayong tao, sapat na. P. Yuan Sao. Kamukha mo ang isang taong nakilala ko noon. Sinong tao? Isang taong nagbigay sa akin ng lakas ng loob noong nasa kadiliman ako. Mula nang pumanaw ang aking mga umampon na magulang. Napagdaanan ko rin ang isang napakadilim na panahon. Siya ang tumulong sa akin, gumabay sa akin patungo sa liwanag. Dahil sa kanya kaya ako naging ganito ngayon. Noon, nakita kong tinutulungan ni Liman ang isang high school student. Akala ko, katulad na katulad siya ng taong tumulong sa akin noon. Kaya ginawa ko ang lahat para tulungan din siya pabalik. Pero ngayon, naiisip ko, lahat ng paglapit niya. Parang may binabalak na pala siyang masama. Ang taong tumulong sa kanya. Ibig bang sabihin ni Yungi, ako yon? Tapos na ang lahat ng yon. Mula ngayon, nandito na ako. Itay. Inay. Ako si Pei Yuan Zhao. Mula ngayon, si Yungi. Ay pinagkakatiwala ko na sa inyo. Mamahalin ko siya ng buong puso at poprotektahan. Bibigyan ko siya ng isang pamilyang puno ng pagmamahal. Hindi naman siya yung tipo ng taong madaling magbitaw ng pangako. So, ibig sabihin, mahal niya talaga ako. Ginoong P. Nabalitaan ko, meron kang ilang taon ng lihim na minamahal na unang pag-ibig. Mukhang hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin. Buti na lang, malapit na ang Spring Festival break. May gusto akong ipakita sa'yo. Bakit mo ako dinala dito?
Miss Lu, hayaan mong muli kitang ipakilala. Ako si Pei Wanzhao. Noong 2015, lumipat ako sa Southern Air High School at nakita kita roon. Noong 2018, nag-aral ako sa ibang bansa. Hanggang makabalik ako sa Southern Air 10 taon. Noong una kitang masilayan sa Southern Air High School. Isang sulyap lang, minahal na kita. Sa loob ng 10 taon, hindi yun nagbago kahit kailan. Ibig sabihin, ako talaga ang mahal mo? Noong nasa Southern Air High School pa tayo, palagi kitang pinagmamasdan ng palihim. Para kang rosas. Sa gitna ng bagyo. Matatag, hindi sumusuko at patuloy na umaangat. Doon sa rooftop. Ikinukuskus ko ang mga sketch mo habang nagbabasa ka. At sa flower shop, kasama kitang naulanan at naglipat ng mga halaman. Ikaw pala yon. Miss Lu, papayag ka bang ako ang maging lalaking makakasama mo habang buhay? Papayag. Kung alam ko lang na ikaw yon noon. Siguradong minahal na kita agad. Basta't mamahalin mo ako. Hindi pa huli ang lahat. Kaya pala ang pagkikita natin sa Civil Affairs Bureau, hindi aksidente. Pinaghandaan mo talaga, yung Pei. Aaminin ko. Pagdating sa'yo, pinaghandaan ko talaga. Mula nang bumalik ako ng bansa. Plano ko na agad na pumunta sa Southern Air para makita kang muli. Pero nahuli pa rin ako. Muntik na kitang tuluyang mawala. Hindi ka nahuli. Lahat ng pagkikita ay may tamang panahon. Gaya noong araw na yon. Kailangan ko ng kasama at ikaw naman. Bigla kang dumating. Yungwi, masyadong minadali ang kasal natin noong araw na yon. Gusto kong bigyan ka ng isang ingrandeng kasal at ipagsigawan sa buong mundo. Sa wakas, kami ng lihim kong minahal ay nagkatuluyan. CJ, Sa kapangyarihang itinalaga sa akin, opisyal na kayong mag-asawa. Maaari mo nang halikan ng buong pagmamahal ang iyong nobya.